Grace, gaano kadaming local and foreign unit owners ang naapektuhan sa issue dyan sa Camp John Hay, Baguio City? Yes, Ella, daan-daang local at foreign unit owners ng Manor and Forest Lodge sa Camp John Hay ang apektado at nagrereklamo laban sa State-Owned Bases Conversion and Development Authority, sheriffs ng Regional Trial Court ng lungsod at mga law enforcement agencies dahil sa umano'y hindi makataong pagtrato sa kanila sa pagpapaalis sa mga unit sa nasabing pasilidad na binili nila in good faith. Naghahanap ng legal options ang mga South Korean na pinaalis sa mga hotel residential units kasunod ng pag-takeover ng gobyerno sa Camp John Hay para panagutin ang developer at administrator ng dating American recreational base sa kanilang kalagayan ngayon. Ang 15 South Korean owners sa dalawang John Hay hotels ay kabilang sa 55 na nagrabyadong homeowners na sumulat noong January 27 kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mamagitan. Ang mga homeowners ay nagkaroon ng long-term room share sa The Forest Lodge at The Manor at mga pamayanang tirahan tulad ng Forest Estates, Country Homes, Golf Estates at Forest Caverns. Ang ayon sa grupo, ipinalam nila sa Malacanang na naguguluhan sila sa mga notice to vacate na inihatid ng Baguio Regional Trial Court noong unang bahagi ng Enero, naglak sa kanilang labas ng kanilang tahanan at hotel rooms matapos kunin ng State-Run Bases Conversion Development Authority o BCDA ang Camp John Hay mula sa developer ng Camp John Hay Development Corporation. But they decided to live in the Philippines and they decided to buy homes in Baguio, John Hay because they really, really love it here. And they expect to finish their base, in the Philippines as well. So please help us in achieving their dreams and protecting their rights to live in their homes that they paid for. Ang arbitral na desisyon ng korte ay nagpapatupad ng isang 2015 arbitral ruling na niresolba sa isang 2012 contractual dispute sa pagitan ng BCDA at CGH DepCo na pinagtibay noong nakaraang taon ng pinal ng Korte Suprema. Unfortunately, we're having difficulty fighting this case considering that there's already a Supreme Court decision. Now, unfortunately as well, the Supreme Court decision does not mention of the rights and obligations of BCDA and DepCo with respect to these unit owners or buyers in good faith. Pinanindigan ng mga Korean investor na sila ay mga mamimili ng may mabuting loob at may karapatang i-occupy ang kanilang mga unit hanggang 2046. Rights should be protected because this is a fight between DepCo and BCDA. How are the tenants supposed to be affected by the landlords fighting? For me, I think if a lot of people find about this, everyone doesn't want to be evicted from their homes out of the blue. Noong nakaraang linggo, humingi ng pansamantalang restraining order ang mga kliyente ni Attorney Fortunato mula sa korte sa Baguio upang pigilan ang BCDA sa pagpapalis sa kanila. Isa ito sa dalawang petisyon na inihain ng mga may-ari ng bahay ni John Hay sa Branch 6 at 79 ng Baguio RTC. Samantala, sa isang pahayag noong February 11, kinilala ng BCDA Chair Hilario Paredes ang kalagayan ng mga apektado dahil sila ay pinagkaitan ng kanilang pinaghirapang pera sa pamamagitan ng maling mga pangako ng pagmamay-ari ng mga units. Sa ngayon ay patuloy na nakikipag-ugnayan ang UNTV sa reaksyon ng pamunuan ng BCDA hinggil dito. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolaro.